Kabanata 1041. Si Lila ay nilamon ng pagsisisi. Kung alam lang niya na mangyayari ito, sinabi sana niya kay Damon tungkol sa pagpatay kay Sebastian kahapon. Maaari pa rin niyang kontrolin ang kanyang kapalaran kung magkakaroon siya ng pekeng kasal kay Sebastian. Pero ang maging kabit ni Waylon ay magiging nakakahiya, at ang kanyang katayuan sa pamilya nito ay mawawala. Pagkatapos ng lahat, ang isang kabit ay isa lamang laruan. Para sa isang taong kasing taas ng pride ni Lila, mas pipiliin pa niyang magpakasal sa isang loser tulad ni Sebastian kaysa maging kabit ni Waylon. Ngunit ngayon, sa pagdami ng pressure mula kay Waylon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi sumuko. Sige. Sumasang-ayon ako. Tumawa siya ng matagumpay at pagkatapos ay humarap sa mga bisita. Ako si Waylon Karcher, ang tagapagmana ng pamilya Karcher. Ngayon, ikakasal ako kay Lila Berry mula sa pamilya Berry bilang aking ikapitong asawa. Mangyaring sumunod kayo sa Karcher Manor. Ang mga bisita ay naguluhan. Ang pamilya Berry ay tahasang nag-anunsyo na sila ay tumatanggap ng isang manugang, at ngayon si Lila ay nag-aasawa kay Waylon bilang isang kabit. Ito ay katawa-tawa. Waylon ay malinaw na naghanda para sa sandaling ito, na may karwahe na naghihintay sa labas at isang marangyang prosesyon na nakahanda. Sumakay siya sa isang napakagandang puting unicorn na may mapagmataas na ngiti. Ang Berry Manor ay hindi malayo sa Karcher Manor, at mabilis na dumating ang karwahe. Sa tulong ng mga abay, pumasok si Lila sa mansyon. Congratulations, Mr. Karcher. Biniyayaan ng mga bisita si Waylon ng mga pagbati. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa inggit at selos. May ilan pang nakaramdam ng awa kay Lila. Sa wakas, isa siya sa apat na magagandang dilag ng Wonderton at isa ring tagapagmana. Pero ngayon, siya na lang ang kabit ni Waylon. Ang ama ni Waylon, si Huntley Karcher, ay lubos na hindi alam ang kasal ng kanyang anak hanggang dumating ang karwahe sa kanilang pintuan. Dahil labis siyang nagmamalasakit kay Waylon, agad siyang naghanda ng isang piging at isang bagong silid para sa magkasintahan. Dahil may kalaguyo si Waylon, hindi na nila pinansin ang mga formalidad. Ang salo-salo ay sapat na upang gawing opisyal ito. Ang salo-salo ng pamilya Karcher ay nagtatampok ng marangyang handog ng mga gourmet na putahe, kabilang ang mga delicacy na gawa sa mga espiritual na damo at prutas, kasama ang mga dekalidad na alak. Karamihan sa mga bisita ay nagmula sa mayayamang pamilya at nagpapanatili ng pino at magalang na asal habang kumakain. Gayunpaman, may isang lalaking namutawi sa karamihan. Nilamon niya ang kanyang pagkain ng walang pakundangan at uminom ng diretsyo mula sa bar aisles ng alak, na nagdulot ng mga mapanlate na tingin mula sa ibang mga bisita sa kanyang mesa. Pagkatapos ng 3 round ng inumin, biglang tumayo ang lalaki at sinabi kay Waylon, "Narinig ko na ang ikakasal ay isa sa 4 na magagandang dilag ng Wonderton. Bakit hindi mo siya ipakita sa amin?" Agad na sumali ang mga tao sa kasiyahan. "Sige. Tutuparin ko ang iyong kahilingan." Gusto ring magpakitang gilas ni Waylon, kaya pumayag siya at inutusan ang isang tao na ilabas ang kanyang asawa. Habang siya ay naghahanda na itaas ang belo, muling sumingit ang parehong lalaki, "Sandali. Kailangang mag-toast muna ang magkasintahan bago mo itaas ang belo." Pinagsaluhan sila ng mga tao. Hindi nag-atubili si Waylon nang mag-toast siya kasama ang kanyang asawa sa harap ng lahat. "Mr. Karcher, ngayon na nag-toast na kayo, bilisan mo at alisin ang belo para makita namin ang kanyang mukha," sabi ng lalaki ng sabik. Mabilis na inalis ni Waylon ang belo. Pero nang ginawa niya iyon, nawala ang kanyang ngiti at napalitan ng pagkabigla. Kabanata 1042. Ang mga bisita ay labis na nagulat nang makita ang mukha ng ikakasal, nakabuka ang kanilang mga panga. Ang ikakasal ay hindi may kakaila na maganda at mukhang nasa kanyang 30s, pero siya ay nananatiling kaakit-akit. "Anong ginagawa mo rito, inay?" Ang mukha ni Waylon ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Matapos ang isang segundong pagkabigla, ang karamihan ay nagulantang. Anong nangyayari? Ang ikakasal ay ang matriarka ng pamilyang Karcher. Hindi ito kapanipaniwala. Anong nangyayari dito? Noong mga sandaling iyon, may isang tao na nagsimulang tumawa ng malakas, puno ng pang-aasar. "Talagang kakaiba ka na ginawa mong ikapitong asawa ang iyong ina, impotent way.
Iba ito. Hats off ako sayo. Pagkatapos, muling sumiklab ang tawanan. Kaagad, humarap si Waylon sa taong malakas na tumatawa, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Putang ina mo. Ikaw ang may gawa nito. Mayroon bang makuha siya? Ang mga tao ay nagmadaling nagkawatak-watek, tinitingnan ang lalaking tumatawa na para bang siya ay sinumpa. Sa pag-aasal kay Waylon sa ganitong paraan, siya ay naghahanap lamang ng kamatayan. Habang lumabas ang utos mula sa mga labi ni Waylon, isang grupo ng mga tauhan ang nagmadali papunta na may matinding layuning pumatay. Tigil. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan siya. Nang malapit nang sumugod ang mga lalaki, biglang umabot mula sa pinto ang isang matigas na boses. Lahat ay lumingon at nakita ang isang grupo ng mga tao na nagmamarcha papasok. Ang babaeng namumuno sa grupo ay may magandang katawan at napakaganda. Siya ang Daimant mula sa Bejeweled Tower, pati na rin isa sa 4 na magagandang dilag ng Wonderton. Si Ms. Sidorov. Malabi ni Waylon, isang grupo ng mga tauhan ang nagmadali papunta na may matinding layuning pumatay. Tigil. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan siya. Nang malapit nang sumugod ang mga lalaki, biglang umabot mula sa pinto ang isang matigas na boses. Lahat ay lumingon at nakita ang isang grupo ng mga tao na nagmamarcha papasok. Ang babaeng namumuno sa grupo ay may magandang katawan at napakaganda. Siya ang Daimant mula sa Bejeweled Tower, pati na rin isa sa 4 na magagandang dilag ng Wonderton. Si Ms. Sidorov. Maligayang pagdating, Ms. Sidorov, nagsimula ng batiin at yumuko ang lahat sa kanya. Bilang ginang ng Bejeweled Tower at tanging tagapagmana ng pangalawang pinakamayamang pamilya sa Wonderton, siya ay nasa tuktok ng sosyal na hirarkiya. Sa malalaking hakbang, huminto si Daimant sa harap ni Sebastian at nagalit sa grupo ng mga tauhan. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan siya. Nagmamadali sina Huntley at Waylon papunta kay Daimant, at sinabi ni Waylon ng may galit, Ms. Sidorov, maaaring hindi mo alam dahil kaka-rating mo lang, pero kasal ko ngayon. Itong gago na ito ay nagdulot ng gulo at pinahiya ako. Kung hindi ko siya bibigyan ng isang kakilakilabot na kamatayan ngayon, hindi ako mapapayapa. Walang ibinigay na teksto upang isalin. Alam mo ba kung sino siya? Tanong ni Daimant, habang nakatingin sa kanya. Paano ko malalaman kung sino siya? Isa ba siya sa mga tao mo? Tanong ni Waylon, na nakatingin sa kanya. Sumagot si Daimant ng malamig, sasabihin ko na sayo. Siya si Sebastian Wilder, ang ikakasal kay Lila ngayon. Ano? Nagulat si Waylon at humarap kay Sebastian. Hindi ka pa ba? Bigla, nahuli niya ang sarili niya at huminto sa kalagitnaan ng pangungusap. Sebastian ay ngumisi ng may pang-aasar. Nagulat ka ba na buhay pa ako? Hindi ko naiintindihan kung ano ang sinasabi mo. Nagpanik si Waylon at isinumpa si Heptakil sa kanyang puso. Tumingin kay Waylon, malamig na sinabi ni Daimant, ako ang nagdala kina Sebastian at Lila, pero sinubukan mong agawin ang nobya sa harap ng lahat. Akala mo ba'y madali akong lokohin? Ang Daimant ngayon ay katulad ng isang marangal na reyna, may kapangyarihan at makapangyarihan. Isang panginginig ang tumakbo sa gulugad ni Waylon, at nagmamadali niyang ipinaliwanag, ang pamilya Berry ang nagdaos ng kasal, pero hindi siya dumating. Kaya, akala ko ayaw niya talagang magpakasal. Para mailigtas ang pamilya Berry mula sa kahihiyan, nagpa siya akong pakasalan si Lila, at pumayag ang mga Berry dito. Sasaliksikin ko ang bagay na ito. Sebastian, tara na, sabi ni Daimant at gustong umalis kasama si Sebastian. Pagkakita na aalis na si Sebastian, sumigaw si Waylon, huwag kang umalis. Daimant ay biglang umiling at siya at nagalit na titig. Anong karapatan mong pigilan akong umalis? Anong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Kabanata 1043. Nagulat, mabilis na ipinaliwanag ni Waylon, Ms. Sidorov, huwag magkamali ng akala. Hindi kita pinipigilan, maaari kang umalis anumang oras na gusto mo, pero hindi ang lalaking ito. Pinahiya niya ako sa harap ng publiko at ginawa kaming katatawanan ng mga Berry. Kailangan siyang managot sa kanyang mga ginawa. Kung ipilit kong dalhin siya? Tanong ni Daimant na may bahagyang ngiti. Hindi pwede yan.
Bagaman medyo natatakot si Wayland kay Damon, galit na galit siya nang maalala ang ginawa ni Sebastian. Tumahimik ka. Mabilis na pinagsabihan ni Huntley. Pagkatapos hinarap niya si Damon at ngumiti ng kaaya-aya. Huwag magalit, Ms. Sidorov. Pareho kayong maaaring umalis anumang oras na nais ninyo. Gusto sanang magsalita ni Wayland pero huminto siya nang bigla siyang tinignan ni Huntley ng masama. Damon ay ngumisi ng may paghamak at umalis kasama si Sebastian. Ang mga bisita sa kasal ay nagmadali rin na sumunod sa kanya. Sinusumpa ko, maghihiganti ako. Sigaw ni Wayland ng galit na galit pagkatapos umalis ang lahat. Akala niya magkakaroon siya ng napakagandang asawa, pero nauwi ito sa wala sa huli, at naging katatawanan pa siya sa publiko. Madali niyang maisip na magiging pinakamalaking biro siya ng Wonderton pagkatapos nito. Si Huntley ay galit din, pinipigilan ang kanyang mga ngipin habang sinisigaw, kailangan mamatay ang turentadong iyon, pero dahil pinoprotektahan siya ni Damon, hindi tayo pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Kailangan nating mag-isip ng planong walang kapintasan. Wayland sumagot ng malamig, may plano na ako. Sa pagkakaalam ko, miyembro ng akademya ang gago na iyon. Sa loob ng ilang araw, sasali siya sa entrance test ng Royal Academy. Patayin ko siya sa panahong iyon. Sebastian, ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Damon na may pag-usisa habang pauwi sila. Kagabi, inupahan ni Wayland si Heptakil para patayin ako, paliwanag ni Sebastian. Ano? Nagulat si Damon, Sebastian, laging nakakakuha ng kanilang mga target ang Heptakil, maliban na lang kung kanselahin ng customer ang misyon. Hahanapin ko si Wayland at hihilingin kung kanselahin ang misyon. Huwag mo nang isipin yun. Hindi ako kayang patayin ni Heptakil, sabi ni Sebastian na may ngiti. May seryosong mukha, sinabi ni Damon, wala kang ideya kung gaano kaitakot ang Heptakil. Hanggang ngayon, hindi pa sila kailanman nabigo kahit isang beses. Maraming lesser deity masters ang namatay sa kanilang mga kamay, kaya huwag mo silang maliitin. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay hanapin si Wayland at hilingin sa kanya na kanselahin ang misyon. Hindi niya ito aaminin kung walang ebidensya, itinuro ni Sebastian. Ano ang dapat nating gawin, kung gayon? Si Damon ay naglalakad-lakad ng may pag-aalala. Huwag ka nang mag-alala, Damon. Naayos ko na ang bagay, at hindi na muling darating si Heptakil para sa akin, sabi ni Sebastian, na nakangiti. Naayos mo na ba ito? Paano? Tanong niya nang may pagdududa. Malalaman mo rin sa hinaharap. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mukha ni Sebastian. Nakita ang ekspresyon sa kanyang mukha, naniwala si Damon sa kanya, pero siya ay nagulat at naging mausisa dahil hindi niya maintindihan kung paano niya naayos ang Heptakil. Damon, salamat sa pagpapalit kanina, pasasalamat ni Sebastian. Ako ang tagapag-ugnay sa kasal na ito, kaya hindi ako makakapagpabaya at papanoorin na lang si Wayland na agawin ang iyong nobya. Hindi mo na kailangang magpasalamat, sagot niya. Paano mo napapayag si Ms. Carter na gawin ito? Labis na nagtataka si Sebastian. Nakarinig ka na ba tungkol sa soul capturing technique? Tanong ni Damon na may ngiti. Biglang lumiwanag kay Sebastian. Alam din niya ang soul capturing technique dahil itinuro ito sa kanya ni Lazarus noon, pero hindi niya ito na-train ng maayos. Ito ay isang teknik na maaaring kontrolin ang isang tao at katulad ng hipnotismo ngunit mas makapangyarihan. Nang dumating sila sa Berry Manor, bumalik na si Lila bago sila, at natapos niya ang seremonya ng kasal kasama si Sebastian habang pinapanood ito ng mga bisita. Para sa iyo ito, Sebastian. Bago umalis, ibinigay ni Damon sa kanya ang isang tableta. Ano ito? Tanong niya nang may pag-usisa. Bamulong siya, nalaman ko mula sa isang katulong sa Berry House na ayaw ni Lila na magpakasal sayo, kaya ang kasal nyo ay pawang palabas lamang. Ilagay mo ang pil na ito sa tubig o alak at hayaan siyang inumin ito. Pagkatapos, kanya na siya. Kabanata 1044. May halu-halong damdamin si Sebastian habang hawak niya ang espesyal na table task sa kanyang kamay. Damon, hindi mo ba kinaiinisan ang mga ganitong kasuklam-suklam na gawain? Bakit mo ako pinapagsalita na parang ganun akong tao ngayon? Namumula, sumagot si Damon, iba na ang sitwasyong ito.
Kasal ka na ngayon. Kahit na pinakasalan ka niya dahil sa utos, asawa mo na siya ngayon at dapat niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isa. Siyempre, nagtitiwala rin ako sa iyong mga kakayahan. Kung bibigyan ka ng sapat na oras, tiyak na makakamit mo ang puso ni Lila. Pero hindi ka ba nagmamadali para makagawa ng breakthrough? Kaya, kakailanganin mong gumamit ng ilang mga trick. Kahit ano paman, siya ang asawa mo. Wala kang dapat ikabahala tungkol dito. Salamat, sabi ni Sebastian. Sige na. Hinihintay ka na ng asawa mo. Hindi na kita aabalahin, sabi ni Damon bago umalis. Ipinatong ni Sebastian ang kapsula sa kanyang storage space ring at pumasok sa bridal bedroom, na pinalamutian ng mga bulaklak at lace. Si Lila ay nakaupo sa kama, at naalis na niya ang kanyang belo. Nang gustong lapitan siya ni Sebastian, agad siyang sumigaw, tigil. Huwag kang lumapit sa akin. Ngayon ang ating gabi ng kasal. Mag-toast tayo. Nagbuhos si Sebastian ng 2 baso ng alak at inabot ang isa sa kanya. Ngumisi si Lila. Ikaw si Sebastian Wilder, hindi ba? Huwag kalimutan ang ating kasunduan. Ngumiti si Sebastian at sumagot, sa ating kasunduan, napagkasunduan natin na ikakasal ako sa iyong pamilya at hindi kita pipilitin sa loob ng 2 taon. Sa katunayan, asawa na kita ngayon. May problema ba kung mag-toast tayo? Ikaw, itinuturo siya, gustong magalit ni Lila. Ngunit pagkatapos ng ilang pagninilay, nagpa siyang pigilin ang kanyang galit, at kinuha na lang ang alak mula sa kanya. Nagsalusaluhan sila ng mga baso, at si Sebastian ay tumitig sa kanyang napakagandang mukha pati na rin sa kanyang nakakaakit na mga labi, na nalulumbay sa pagkakabighani. Samantala, ang puso ni Lila ay kumabog sa kanyang gwapong mga katangian. Lalo na nang napakalapit nila at naamoy niya ang kanyang hininga, ang puso niya ay kumabog ng napakabilis sa kanyang dibdib. Nang magising siya sa katinoan, agad niyang itinulak siya palayo. Ang ganda mo, Lila, taos pusong puri ni Sebastian. Si Lila ay isa sa 4 na magagandang dilag ng Wonderton. Kahit na medyo mapatlo siya kumpara kina Lillian at Faylin, napakaganda pa rin niya. Bukod dito, siya ay isang ikakasal ngayon, na nagbigay sa kanya ng matinding pagnanais na gawing kanya siya. Gayunpaman, pinigilan ni Sebastian ang kanyang sarili dahil siya ay isang tao ng kanyang salita. Dahil ipinangako niya sa kanya na hindi niya siya pipilitin sa loob ng 2 taon na ito, tutuparin niya ang kanyang salita. So, hindi niya nilagyan ng gamot ang alak. Bukod dito, hindi siya nagmamadali na magtagumpay dahil may iba pang mga bagay na maaari niyang gawin. Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng mga palatandaan sa paghahanap sa kanyang ama. Susunod, ang pagpapaunlad ng law of force. Bagaman ang teknik na kanyang pinractice ay makakapagpalakas ng kanyang katawan, ito ay mas mababa pa rin kumpara sa law of force. Late na. Lumabas ka na. Gusto kong magpahinga, sabi ni Lila. Pinapapaalas mo ba ako? Nagulat si Sebastian. Saan ako matutulog? Lila ay tumuro sa isang silid sa tabi. May isang silid sa tabi. Doon ka matutulog mula ngayon. Nang walang permiso ko, hindi ka pinapayagang pumasok sa silid na ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging masungit ako. Para sa kanya, si Sebastian ay isa lamang magsasaka. Bagaman pumasok siya sa akademya upang mag-aral, hindi siya gaanong mas malakas kaysa sa karaniwang tao at hindi siya sapat para sa kanya, na isang dalaga mula sa isang kilalang pamilya. Sa kasalukuyan, gusto lang niyang makalampas ang kanyang pamilya sa krisis na ito sa lalong madaling panahon at palayasin si Sebastian. Sa kabilang banda, iniisip ni Sebastian na maaari silang tumira sa parehong silid tulugan at dahan-daang pagyamanin ang kanilang relasyon. Hindi inaasahan, gusto ni Lila na matulog ng hiwalay sa kanya. Pero agad niyang inayos ang kanyang mga iniisip. Ang mga darating na araw ay mahahaba, kaya't hindi niya kailangang magmadali ngayon. Bukod dito, ang pagkakaroon ng sariling silid tulugan ay maganda dahil ito ay maginhawa para sa kanyang hinaharap na pagsasanay. Sinuri ni Sebastian ang silid pagkatapos pumasok. Medyo maluwang ito, at natuwa siya na ito ay kumpleto sa kasangkapan. Sa halip na matulog, inalog niya ang kanyang braso at kinuha ang palayok ng alchemy. Matapos alisin ang takip,
Inilagay niya ang lahat ng mga sangkap na binili niya sa pagan at nagdagdag ng triple purified na tubig. Ang triple purified water ay isang espesyal na tubig na may mataas na punto ng pagkulo, at ito ay partikular na ginagamit para sa alchemy. Susunod, ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang buhayin ang mga porma sayon sa palayok ng alkaymaya, at agad na nagsimulang tumaas ang temperatura sa loob. Di nagtagal, nagsimula ng kumulo ang triple purified na tubig, at patuloy na gumagalaw ang iba't ibang sangkap sa loob. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti silang nagsimulang matuno. Nang matuno na ang lahat ng mga sangkap, naging itim din ang malinaw na tubig. Kabanata 1045. Alam niyang panahon na, kaya't naghubad si Sebastian at tumalon sa palayok ng alchemy. Pagkatapos niyang tumalon, natakpan siya ng kumukulong likido. Isang nag-aapoy na init ang bumalot sa kanya, at siya'y nagsimulang manginig ng hindi niya namamalayan na parang siya'y nasusunog ng mga apoy. Bawat patak ng likido ay parang naglalagablab na magma, kinakain ang kanyang laman at nagdudulot ng matinding sakit. Gayunpaman, pinigilan ni Sebastian ang kanyang sarili na gumawa ng anumang tunog sa pamamagitan ng pagngangipan. Ang kanyang determinasyon ay kamangha-mangha, kasing lakas ng isang hindi matibag na kastilyo. Sa kabila ng halos mawalan ng malay dahil sa sakit, nanatili siyang malinaw ang isipan. Ang likido ay naglalaman ng malaking dami ng enerhiya, at patuloy itong bumabangga sa kanyang katawan. Ramdam niya ang malupit na paghila sa kanyang mga kalamnan, at ang kanyang mga buto ay nasa ilalim din ng matinding presyon. Patuloy na umaagos ang pawis mula sa palayok ng alchemy pagkatapos niyang tumalon, natakpan siya ng kumukulong likido. Isang nag-aapoy na init ang bumalot sa kanya, at siya'y nagsimulang manginig ng hindi niya namamalayan na parang siya'y nasusunog ng mga apoy. Bawat patak ng likido ay parang naglalagablab na magma, kinakain ang kanyang laman at nagdudulot ng matinding sakit. Gayunpaman, pinigilan ni Sebastian ang kanyang sarili na gumawa ng anumang tunog sa pamamagitan ng pagngangipan. Ang kanyang determinasyon ay kamangha-mangha, kasing lakas ng isang hindi matibag na kastilyo. Sa kabila ng halos mawalan ng malay dahil sa sakit, nanatili siyang malinaw ang isipan. Ang likido ay naglalaman ng malaking dami ng enerhiya, at patuloy itong bumabangga sa kanyang katawan. Ramdam niya ang malupit na paghila sa kanyang mga kalamnan, at ang kanyang mga buto ay nasa ilalim din ng matinding presyon. Patuloy na umaagos ang pawis mula sa kanyang katawan at nakihalo sa likido sa palayok. Ang paghinga ni Sebastian ay naging mabilis at mahirap, ngunit ang kanyang tingin ay lumalakas ng determinasyon sa bawat paglipas ng segundo. Lubos niyang alam na makakamit lamang niya ang mas malaking kapangyarihan pagkatapos dumaan sa masakit na seremonya na ito. Lumipas ang panahon, at unti-unting pumasok sa kanyang katawan ang enerhiya mula sa likido. Ang kanyang balat ay naging kasing tigas ng bakal, at ang kanyang mga kalamnan ay puno ng enerhiya. Sa mabagal at masakit na prosesong ito, dumaan si Sebastian sa isang masusing metamorphosis. Bawat selula niya ay nagalak, puno ng sigla na hindi pa nararanasan kailanman. Sa wakas, siya ay lumabas mula sa palayok ng alkaymaya. Ang kanyang katawan ay kumikislap ng mahina, tanda ng nakapong enerhiya. Iyan ang inaasahan ko mula sa Law of Force. Sa isang pagsasanay lang, tumaas ng malaki ang aking lakas, sayang nga lang at napakamahal nito. Ang mga sangkap para sa isang pagsasanay ay nagkakahalaga sa kanya ng higit sa 10,000 espiritual na bato. Habang lumalakas ang kanyang katawan, ang mga sangkap na kinakailangan ay magiging mas bihira at mahal. Sa kabutihang palad, mayroon pa siyang mahigit 20 milyong espiritual na bato, na sapat na para sa panandalian. Gayunpaman, hindi maganda na gastusin lang ang kanyang kayamanan nang hindi nag-iipon pa. Mukhang kailangan niyang lumikha ng isang mataas na antas ng kalakalan para kumita ng pera tulad ng dati. Sa kabila nito, hindi maitatag ang isang Chamber of Commerce sa magdamag at kinakailangan itong dumaan sa masusing pagpaplano. Kinabukasan ng umaga, umalis si Sebastian at nagpunta sa Winder Weaponry mag-isa dahil kailangan niyang bumili ng ilang advanced na sangkap para sa Law of Force cultivation. Kasama rito ang isang sangkap na tinatawag na Flaming Essence, na ginamit ng kaunti sa proseso ng paggawa ng espiritual na artifact. Bagaman maaari rin siyang bumili nito sa isang malaking pamilihan, hindi ito magiging malaking halaga.
Kailangan niya ng malaking halaga dahil kakailanganin niya ito sa mahabang panahon pagkatapos nito. Ang Winder Weaponry ang pinakamalaki at pinakamagandang lugar ng armas sa kaharian ng Windwalker. Nagbibigay sila ng mga dekalidad na serbisyo, at isang batang attendant ang lumapit kay Sebastian sa sandaling pumasok siya. Magandang araw, sir. Gusto mo bang bumili ng armas o mag-customize ng isa? Tanong ng attendant. Ang tindahang ito ay hindi lamang nagbebenta ng mga armas, kundi maaari rin silang mag-customize ng isa. Gusto kong bumili ng ilang flaming essence, diretsyong sinabi ni Sebastian. Ang attendant ay bahagyang tumawa. Sir, mukhang mali ka ng pinuntahang lugar. Dapat sa palengke ka pumunta kung flaming essence ang hinahanap mo. Kailangan ko ng malaking halaga nito, at dito lang sa lugar na ito ang dami na kailangan ko, paliwanag ni Sebastian. Hindi ako makakapagdesisyon tungkol dyan. Pakiusap, maghintay ka sandali. Kailangan kong kumonsulta sa aking nakatatanda, sabi ng attendant at umalis. Maya-maya, bumalik siya. Magandang araw, sir. Ang aking nakatatanda ay handang magbenta ng ilang naglalagablab na asensya. Mangyaring sumunod po kayo sa itaas. Tumanggo si Sebastian at sinundan ang babae hanggang sa pinakamataas na palapag. Napakatahimik dito, at wala talagang tao. May mga armas dito, tulad ng mga karaniwang kutsilyo at espada, pati na rin ang ilang espesyal na armas tulad ng mga lubid at mga salamin na may mahika. Lahat sila ay may mataas na kalidad at mga espiritual na artepakto. Ang nakatatanda ay abala sa isang mahalagang bisita. Maghintay muna dito sandali, sabi ng attendant na may ngiti. Naglakad-lakad si Sebastian sa paligid ng silid at napansin na ang mga sandata dito ay may ilang mga problema kahit na mga espiritual na artepakto ang mga ito, at mabilis siyang nawala ng interes sa mga ito. Sebastian Wilder, anong ginagawa ng isang walang silbi at tamad na katulad mo dito? Nang malapit na sanang umupo at magpahinga si Sebastian, biglang umabot sa kanyang tainga ang isang malamig at nakamamatay na boses mula sa likuran. Kabanata 1046. Isang malamig na kinang ang kumislap sa mga mata ni Sebastian. Bumaling siya at nakita ang isang binatang naglalakad papalapit. Ito ay si Waylon. Mr. Karcher, ano ang dahilan ng pagpunta mo dito? Gusto nang umalis ng babaeng attendant, pero nang makita niyang papalapit si Waylon, agad siyang bumati sa kanya ng may ngiti. Ano bang nangyayari sa Winder Weaponry? Paano mo pinayagang makapasok ang basura? Tanong ni Waylon, na mukhang nadidismaya. Ang pagkahiya ay lumabas sa mukha ng attendant. Ang patakaran ng tindahan ay tretuhin ang bawat bisita ng may paggalang, kaya hindi niya maaaring saktan ang alinman sa kanila. Nang marinig siya, si Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar. Talagang kilalang-kilala mo ang sarili mo, Mr. Karcher. Paano mo nalaman na basura ka? Akala ko wala kang alam. Buwisit ka. Ang lakas ng loob mong tawagin akong basura. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Galit na galit si Waylon. Kung hindi ito Winder Weaponry, talagang papaluan niya si Sebastian. Noong mga sandaling iyon, biglang kumilos si Sebastian at lumitaw sa harap ni Waylon. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal siya. Nagulat, mabilis na umiwas si Waylon upang makaiwas. Bagaman siya ay isang anak ng mayayaman, siya ay medyo malakas at umabot na sa antas ng 6 na bituin na demigod. Hindi pa siya umabot ng 25 taong gulang. Sa edad na ito at sa antas ng kanyang pagsasanay, tiyak na isa siya sa mga henyo kung siya ay nasa Southmount County. Gayunpaman, ito ay Wonderton. Bagaman hindi marami ang mga tao sa kanyang antas ng pagsasanay, mayroon pa ring ilan sa kanila. Sa kabila nito, kumpiyansa si Waylon dahil nalaman na niya na si Sebastian ay mula sa Skyd. Sa kanyang mga mata, ang Skyd ay isang lugar na puno ng kahirapan at hindi sikat. Kaya, hindi maaaring ganoon kalakas si Sebastian. Nang nasa kalahatian na ang palad ni Sebastian, bigla siyang lumiko, pabilis ng pabilis, at malakas na sinampal si Waylon sa kanyang mukha. Ang matalim na tunog mula sa sampal ay umabot ng malakas sa tahimik na bulwagan. Sa isang sulok, nakabitin ang panga ng attendant sa gulat, ang kanyang mga mata ay puno ng sorpresa at kawalang paniniwala. Si Waylon ay isang anak mula sa isang kilalang pamilya,
Ngunit ang mukhang ordinaryong si Sebastian ay may lakas ng loob na sampelan siya, at ginawa pa ito sa tindahan ng armas. Sobrang tapang ng kanyang pag-uugali. Samantala, hawak ni Waylon ang kanyang nag-aapoy na pisngi, ang kawalang paniniwala ay nakasulat sa kanyang mukha. Pagkatapos ng isang sandali ng naguluhang katahimikan, bigla siyang tumugon sa sitwasyon at sumiklab sa galit. Hayop ka, papatayin kita. Sigaw niya, pinigilan ang kanyang kamao, at ibinato ito kay Sebastian. Sandali. Isang matalim na boses ang umabot mula sa malapit. Bagaman hindi ito malakas, mayroon itong nakakagulat na lakas na nagdulot ng panginginig. Isang panginginig ang tumakbo sa gulugad ni Waylon, at nag-aalalang iniiwas niya ang kanyang kamao habang humaharap siya sa pinagmulan ng boses. Isang matandang lalaki na nakasuot ng damit pang trabaho ng panday ang lumapit. Mayroon siyang seryosong ekspresyon, at ang kanyang malalim na mga mata ay napakatalas na para bang kayang magbasa ng isip. Isang babae na nakasuot ng lila na damit ang naglakad kasama ng matandang lalaki. May magandang hugis at maputing balat, siya ay may perpektong inukit na mga tampok na naglalabas ng karangyan at biyaya. Sa kanyang malalambot na kilay at banayad na ngiti, naglalabas siya ng halos hindi mapapansin na kay-abangan. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak sa kanyang mga balikat, dumadampi sa kanyang malambot na balat ng banayad na parang malambot na seda. Malalim at maliwanag, tila naglalaman ng walang katapusang karunungan at alindog ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, may kakaibang kumpiyansa at kapanatagan, na para bang lahat ay nasa kanyang kontrol. Mayroon siyang eleganteng estilo, at bawat galaw niya ay puno ng biyaya. Parang bulaklak na namumukadkad, ang kanyang kagandahan ay nakakabighani at kaakit-akit. Kabanata 1047. Ang gulat ay unti-unting lumitaw sa kalmadong mukha ni Sebastian. Hindi niya kailanman naisip na makikita niya ang isang kagandahan na kasing ganda ni Lillian. Greetings, Prinsesa Delaney at Mr. Lovell. Mabilis na yumuko sina Waylon at ang babaeng tagapag-alaga ng may malaking paggalang. Ang dumating na babae ay ang ikatlong prinsesa at ang pinakamaganda sa apat na dakilang kagandahan ng Wonderton, si Delaney Middleton. Ang isa pang lalaki ay ang pinuno ng Winder Weaponry pati na rin ang pangunahing master ng paggawa ng armas, si Seven Lovell. Ang kasanayan ni Seven sa armas ay napakahusay, umabot sa pinakamataas na antas ng ika-4 na baitang. Sa buong kaharian ng Windwalker, siya ay pangalawa lamang kay Mysterio. Mas mataas ang kanyang katayuan, at kahit ang pinuno ng isang makapangyarihang pamilya ay kailangang magpakita ng respeto sa kanya. Gayunpaman, si Seven ay galit na galit ngayon, nagmamarcha patungo kay Waylon ng may galit. Ang kapal ng mukha mo, nag-umpisa ka ng gulo sa Winder Weaponry. Nagtaka si Waylon at nagmadaling ipinaliwanag, huwag magalit, Mr. Lovell. Hindi ako dapat sisihin dito dahil siya ang unang nag-umpisa. Sinampal niya ako sa mukha. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Kita pa ang marka ng palad. Tumingin si Seven. Tama nga, may marka ng palad sa mukha ni Waylon. Agad siyang humarap kay Sebastian at sinabi ng walang pakialam, medyo matapang ka. Paano mo naglakas loob na maghasik ng gulo sa Winder Weaponry? Ipinatong ang kanyang mga kamay sa likuran, tumawa ng mahina si Sebastian. Oo, sinaktan ko siya, pero siya ang unang nang insulto sa akin. Tanungin mo siya kung hindi ka nagtitiwala sa akin. Itinuro niya ang babaeng attendant sa isang sulok gamit ang kanyang mga mata. Sumagot si Seven ng malamig, wala akong pakialam kung ano ang dahilan, pero mahigpit na ipinagbabawal ang magsimula ng laban dito. Dahil ito ang unang beses mong nagkasala, palalampasan ko na lang ngayon. Lumayas ka dito ngayon din. Hindi ka na pinapayagang pumasok sa Winder Weaponry. Waylon ay puno ng kasiyahan. Pinapaalis ka na ni Mr. Lovell. Lumayas ka na dito, walang kang kwenta. Isang malukong ngiti ang kumalat sa mga labi ni Sebastian habang tinitingnan siya, sabay sabi, sige, magpustahan tayo. 11. Ano ang itataya natin? Tanong ni Waylon nang may pag-usisa. Magpustahan tayo kung sino ang unang aalis dito sa atin, sagot ni Sebastian, nakangiti. Sumabog sa tawa si Waylon. Noong una, akala ko lang na wala kang silbi, pero mukhang hindi ka lang pala walang kwenta,
kundi bobo ka rin. Nakakatawa, ta. Tigilan mo na ang kalokohan. Sabihin mo kung may lakas ka ng loob na pumusta o wala, sabi ni Sebastian. Sige, makikipagpusta ako sa'yo. Kung matalo ka, agad na makipagdiborsyo kay Lila. Gagawin ko siyang ikapitong asawa ko, malamig na sinabi ni Wayland. Nagmumukhang masungit si Sebastian. I-divorce ko siya kung matatalo ako, pero nasa kanya na kung gusto niyang maging ikapitong asawa mo. Sige, ayos yan. Tuwang-tuwa si Wayland dahil tinanong na ni Seven si Sebastian na umalis. Garantisado na ang panalo niya. Huwag kang magalak ng maaga. Paano kung matalo ka? Tanong ni Sebastian. Bakit ako matatalo? Siyempre, pwede mong pangalanan ang kahit anong kondisyon kung matatalo ako, sagot ni Wayland ng mayabang. Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa'yo. Kung matalo ka, lumuhad ka at aminin mong mas mataas ako sa'yo, sabi ni Sebastian. Sige. Nang walang pag-aalinlangan, pumayag si Wayland sa kanyang kondisyon at humarap kay Seven. Ginoong Lovell, bilisan mo at utusan mo itong tanga na umalis. Tumingin si Seven kay Sebastian na para bang siya ay isang tanga. Bago siya makapagsalita, biglang sumingit si Sebastian ng may pag-iisip, ang sinturong esmeralda sa iyong baywang ay gawa sa natural na seda, hindi ba? Magandang materyal ang natural na seda. Sayang at nasira mo ito. Kabanata 10:48. Naubos ang pasensya ni Seven, at ang kanyang mukha ay nakakatakot na seryoso. Samantala, tinuro ni Wayland si Sebastian at sinaway, paano mo nagawang sabihing sinira ni Mr. Lovell ang mga materyales? Umiling si Delaney ng tahimik, iniisip na ang tanga ni Sebastian. Kung hindi, bakit siya makikipagpustahan kay Wayland at kahit tanungin pa ang kakayahan ni Seven? Ito ay talagang gawa ng isang tanga. Bago pa makapagalit si Seven, nagpatuloy si Sebastian, idinadagdag din ang gintong sinulid sa iyong emerald na sinturon, pati na rin ang litid ng balyina at damang baging. Lahat sila ay magagandang materyales, pero ginawa mo silang basura. Nakakahiya. Walang ibinigay na teksto upang isalin. Kahit ang babaeng attendant ay hindi na makapanood. Tinitigan siya ng masama, sinabi niya ng may galit, lumayas ka dito ngayon din. Hindi ka namin tinatanggap. Nasa sabik si Wayland. Walang kwentang tamad, huwag mong kalimutan ang ating pastahan. Pagbalik mo, makipaghiwalay ka agad kay Lila. Pakakasalan ko siya ngayong gabi. Ang kanyang mga salita ay tila hindi narinig habang hinarap ni Sebastian si Seven na may malawak na ngiti. Nang makita na tumanggi si Sebastian na umalis, nagalit ang attendant. Palayasin niyo dito ang tanga na to. May ilang nakatagong mga tauhan sa loob ng Winder Weaponry. Nang ibigay niya ang utos, 6 sa kanila ang tumakbo palabas at sumugod kay Sebastian. Gayunpaman, si Sebastian ay nakatayo na may mga kamay sa kanyang likod at may ngiti sa kanyang mukha, na para bang wala siyang pakialam sa lahat. Tigil. Tumigil kayong lahat. Nang malapit nang itapon ng mga tauhan si Sebastian, pinigilan siya ni Seven at tumingin sa kanya, tinanong, paano mo nalaman ang mga materyales na ginamit ko para sa sinturon ko? Kailangan pa bang itanong yan? Siguradong nagtanong siya tungkol dito, sabi ni Wayland nang walang pakialam. Tumahimik ka. Sigaw ni Seven, at sobrang natakot si Wayland na hindi na siya gumawa ng kahit anong tunog. Tumingin siya kay Seven, at sinabi ni Sebastian na, kung gusto mong malaman, mag-usap tayo sa ibang lugar. Tumanggo si Seven at dinala siya sa isang silid. Ako at ikaw lang ang nandito. Sabihin mo, paano mo nalaman kung anong mga materyales ang ginamit ko para sa aking emerald belt? Alam ko na sa isang tingin pa lang. Hindi nakakagulat yon, sagot ni Sebastian na may panghahamak. Kalokohan. Malamig na sagot ni Seven, bukod sa natural na seda bilang pangunahing materyal, kaunti lamang mula sa ibang mga materyales ang ginamit at hindi ito makikita ng mata. Bukod pa rito, hindi ko pa ito nabanggit sa kahit kanino. Paano mo nalaman? Ngumiti ng malumanay si Sebastian, hindi ko ba sinabi na? Nakita ko lang sa mga mata ko. Akala mo ba nag-imbento lang ako? Si Seven ay malinaw na hindi kumbinsido at kumuha ng isang patalim mula sa kanyang storage space ring. Katatapos ko lang gawin ang tall ibong ito 2 araw na ang nakalipas.
Sabihin mo sa akin kung anong mga materyales ang ginamit ko. Pagkatapos tingnan, sumagot si Sebastian, itim na bakal mula sa malalim na dagat at rose gold. Naglagay si Seven ng mapanlit ng ngiti. Bagaman tama ang hula ni Sebastian sa dalawang materyales, ito ang mga pangunahing materyales na maaaring pangalanan ng sinumang may kaunting kaalaman sa paggawa ng armas. Sa kasamaang palad, hindi mo dapat idinagdag ang mga fire crystal at thunderwood. Kung hindi, ang kapangyarihan ng patalim na ito ay maaaring tumaas pa ng 10%. Umiling si Sebastian, mukhang nanghihinayang siya. Sa kanyang mga salita, ang walang pakialam na mukha ni Seven ay agad na napuno ng gulat. Kabanata 1049. Bagaman totoo na nagdagdag si Seven ng Thunderwood at Fire Crystals sa paggawa ng patalim na ito, napakaliit ng idinagdag niya kaya hindi ito makikita mula sa ibabaw. Hindi niya ito matukoy. Bukod dito, ginawa lang niya ito 2 araw na ang nakalipas. Imposible para sa isang dayuhan na malaman ito. Hindi ko inasahan na ganito ka-sharp ang mga mata mo. Kailangan kong aminin na hindi ako kasing galing mo. Anong antas na ng paggawa ng armas ang naaabot mo? Tanong ni Seven na puno ng kuryosidad at may bahid ng paghanga sa mga talento. Ngumiti ng malumanay si Sebastian, kalilimutan mo na lang kung anong level ng paggawa ng armas ang naroon ako. Basta't malaman mo lang na medyo mas magaling ako sayo. Ang mukha ni Seven ay nagalit sa kanyang mga salita, at galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Bagaman matalas ang iyong mga mata, masyado kang mayabang. Umupo si Sebastian at nagbuhos ng inumin para sa kanyang sarili. Pagkatapos uminom ng kaunti, dahan-dahan siyang nagsimula, sinasabi ko lang ang katotohanan. Kung ayaw mo, magkunwari ka na hindi ko ito sinabi. Si Seven ay galit na galit, nakatitig sa kanya. Ako ay isang 4th-year weapon-making master. Sa buong kaharian ng Windwalker, bukod kina Mysterio at ang pangulo ng Weaponry Guild, wala nang iba pang mas mahusay kaysa sa akin. Nagbigay ka ng mga medyo matapang na pahayag. Parang ayaw mong makinig sa katotohanan. Magkunwari ka na lang na hindi ko ito sinabi. Nilinggan ni Sebastian ang kanyang ulo at ngumiti ng may pang-aasar. Seven ay parang sisabog na sa galit. Pare, ikaw lang ang naglakas loob na walang galang sa akin pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Dahil pinapakita mong napakagaling mo, gumawa ka ng sandata sa harap ko. Kung sakaling mas magaling ka sa akin, hihilingin ko pang maging guro kita. Kung nagmamayabang ka lang, huwag mo akong sisihin kung magiging masungit ako. Habang iniunat ang kanyang sarili, sinabi ni Sebastian ng tamad, sige. Dahil gusto mong makakita ng isang kamangha-manghang bagay, tutuparin ko ang iyong kahilingan. Pinipigilan ang kanyang mga kamao, hindi pa kailanman naging ganito kagalit si Seven. Napagpasyahan na niyang turuan si Sebastian ng hindi malilimutang leksyon kung hindi ito makakapagpakita ng kahit anong kahanga-hanga mamaya. Sinundan ni Sebastian si Seven papasok sa isang lihim na silid na may malaking pagan sa gitna. Ang magma sa ilalim nito ay inilabas mula sa lupa gamit ang mga porma sayon, at ang paggamit nito upang magpanday ng mga artifact ay makakatipid ng maraming enerhiya. Kailangan ko ng ilang materyales. Nagsimula si Sebastian at naglista ng 8 materyales ng sabay-sabay. Lumaki ang mga mata ni Seven na kasing laki ng mga golf ball. Ang lahat ng mga materyales na hiniling mo ay mga dekalidad na materyales sa paggawa ng armas. Kung sayangin mo ang mga ito, pagbabayaran kita. Gayunpaman, si Sebastian ay kalmado at inihagis ang lahat ng mga materyales sa pagan pagkatapos itong dalhin ni Seven. Anong ginagawa mo? Iba't ibang materyales ang nangangailangan ng iba't ibang temperatura. Paano mo naman sila sabay-sabay na inilagay? Matinding tanong ni Seven. Mas lalo siyang nagalit ngayon dahil galit na galit siya sa mga taong nag-aaksaya ng mga materyales, at ito ay mga dekalidad na materyales. Tumahimik ka kung wala kang alam. Huwag mo akong istorbohin, sigaw ni Sebastian. Ikaw, nanginginig, itinuro ni Seven siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nagsabi sa kanya na tumahimik. Mayroon siyang pagnanasa na patayin si Sebastian sa isang iglap, pero pinigilan niya ang sarili niya sa huli. Nakatagilid na nakaupo sa sahig, itinuro ni Sebastian ang kanyang hintuturo at gitnang daliri mula sa kanyang kanang kamay sa pagan at lumabas ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang mga daliri.
Sa hindi inaasahan ni Seven, napagtanto niya na si Sebastian ay isang pangunahing demigod. Kahit na hindi niya alam ang eksaktong edad ni Sebastian, mukhang bata pa ito para magkaroon ng ganitong antas ng pagsasanay. Sa kaharian ng Windwalker, siya ay itinuturing na henyo. Gayunpaman, ang paggawa ng armas ay nangangailangan ng higit pa sa pagtatanim. Kasanayan, talento, at karanasan ay lahat mahalagang bahagi. Kabanata 1050. Habang patuloy na naglalabas ng espiritual na enerhiya si Sebastian, nagsimula ng kumulo ang magma sa ilalim ng pagan. Patuloy itong umikot at naglalabas ng mga alon ng init. Kasabay nito, ang mga porma sayon sa loob ng pagan ay na-activate. Ang temperatura ay mabilis na tumaas, at hindi nagtagal ay umabot ito sa isang nakakatakot na temperatura. Isa sa mga materyales sa hurno ay nagsimulang matuno. Habang tumataas ang temperatura, natunaw ang pangalawa at pangatlong materyal sunod-sunod. Sa buong oras, pinagmamasdan ni Seven ang sitwasyon sa pagan. Sa kanyang opinyon, tiyak na mabibigo si Sebastian dahil ang ilang materyales ay masisira kapag masyadong mataas ang temperatura, samantalang ang iba naman ay hindi matutanggal ang mga dumi kung masyadong mababa ang temperatura. Gayunpaman, pagkatapos ng mga 15 minuto, unti-unting nawala ang galit sa kanyang mukha. Sa halip, siya ay naguluhan dahil ang likido sa pagan ay nagsimulang magporma, at ito ay isang pangil na kahawig ng kanya. Ang kanyang mga mata ang nagsabi sa kanya na hindi nasira ang mga materyales. Sigurado akong hindi niya kayang magpanday ng isang espiritual na artifact dahil hindi sapat ang temperatura, naisip niya. 2 minuto pa ang lumipas. Itinuro ni Sebastian ang isang daliri, at nahulog ang maliwanag na pulang pangukit sa isang lawa. Kaagad, nagkaroon ng mga alon na kumukulo, at ang singaw ng tubig ay umakyat sa hangin, bumubuo ng kurtina ng ulap. Habang lumalalim ang patalim, ang payapang ibabaw ng tubig ay nagsimulang mag-ugong ng marahas, na parang isang malaking halaga ng enerhiya ang naipasok dito, at isang mababang ugong ang umuugong mula sa gumugulong na tubig. Ang pangil ay mabilis na lumamig sa tubig, unti-unting nawawala ang pulang init nito at lumalabas ang kislap ng mga orihinal na materyales nito. Ito'y kumikislap ng mahina, parang isang mahiwagang hayop na unti-unting nagigising. Nang lumakas ang kislap, lumiwanag ang lawa, at ang alon-alon sa ibabaw ay sumayaw sa isang mahiwagang liwanag. Ang pangil ay tahimik na nakahiga sa ilalim ng lawa at naglalabas ng isang nakakapangilabot na katangian. Si Seven ay puno ng pagkabigla at kawalang paniniwala dahil naramdaman niya na ang panggagalingan ni Sebastian ay tiyak na isang espiritual na artepakto. Tanging isang master ng paggawa ng armas sa ika-4 na antas lamang ang makakagawa nito. Bagaman hindi siya makagawa ng kasing ganda ni Sebastian, masyado pang bata si Sebastian dahil hindi pa siya umaabot ng 40 taong gulang. Ang batang ito na master sa paggawa ng armas ay isang halimaw. Hinawakan ni Sebastian at isinara ang kanyang palad. Parang ito'y buhay, ang pangil ay lumabas mula sa tubig at lumipad papunta sa kanyang kamay. Sa tingin ko ay medyo okay lang ito, pero dapat itong ituring na isang napakahalagang bagay para sa iyo, sabi niya at inihagis ang panggiba kay Seven. Nahuli ni Seven ang pangil at masusing tiningnan ito ng may kaba. Sa susunod na segundo, napahinto siya sa gulat, ito ay isang nakatataas na artifact. Ang panggulong ito ay nakatataas sa mga mababang spiritual na artifact. Konting-kaunti na lang at magiging mid-range spiritual artifact na ito. Kamusta ito kumpara sa pinaggawaan mong pangukit? Tanong ni Sebastian, nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod. Ikinalulungkot ko na hindi ito kasing ganda ng sayo. Malalim na bumantong hininga si Seven at nakagawa ng mahalagang desisyon. Susunod, naglakad siya patungo kay Sebastian at lumuhad sa harap niya. Sir, pakiusap, tanggapin mo ako bilang estudyante mo, sabi niya at ibinaba ang kanyang ulo. Anong ginagawa mo, Mr. Lovell? Bumangon ka. Mabilis na iniunat ni Sebastian ang kanyang mga kamay para hilahin siya pataas pero nabigo siya. Isang tao ako ng aking salita. Dati, ignorante ako at mataas ang tingin sa sarili. Ang iyong kasanayan sa paggawa ng armas ay higit pa sa akin, at tiyak na karapat-dapat kang maging guro ko. Pakiusap, tanggapin mo ako bilang apprentice mo, hiling ni Seven na may taos-pusong mukha.
Mr. Lovell, nagbibiro ka ba? Sobrang tanda mo na para maging lolo ko. Kung malaman ng lahat na ikaw ang aking alalay, magiging biro na lang ito ng lahat, sabi ni Sebastian. Sa isang matatag na pananaw, sumagot si Seven, ang kaalaman ay walang edad at ang nakakaabot ng mas mataas na kaalaman ang leader. Maaaring bata ka pa, pero mas magaling ka sa paggawa ng armas kaysa sa akin. Higit ka pang kwalipikado na maging guro ko, at wala akong pakialam sa opinyon ng iba. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, humanga si Seven kay Sebastian sa kabila ng katotohanang ang panggugulong ginawa ni Sebastian ay 10% lamang na mas makapangyarihan kaysa sa kanya, gayunpaman, mali pa ring maliitin ang 10% na ito. Kung pantay ang kanilang mga kasanayan, sapat na ito upang matukoy ang nagwagi. Kung ibebenta ang tal-ibong ito, magiging hindi bababa sa 50% na mas mahal ito kaysa sa tal-ibong ginawa niya, at maaaring maging doble pa ang presyo. Bukod pa rito, ang bilis ng produksyon ni Sebastian ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Ang sabay-sabay na pagre-refine ng mga materyales ay isang kamangha-manghang teknik na hindi pa nakikita at naririnig. Maraming taon na ang lumipas mula nang siya ay maging isang 4th-tier weapon-making master at hindi siya makaabot sa 5th tier, anuman ang mangyari. Gayunpaman, ang pagdating ni Sebastian ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, kaya't dapat niyang hawakan ito ng mahigpit.